Nakapaglaro na po ba kayo ng ilong-ilong game? So ganito po siya ginagawa. Ilong-ilong-ilong mata. Ilong-ilong-ilong bibig. So dapat po yung dulong salita maitatama niyo yung hawakan. Sige nga po, subukan nga po natin. Sunod po kayo sa akin. Ilong-ilong-ilong tenga. Ayan. Kung tenga po yung hawakan nyo, ibig sabihin panalo kayo sa game. So para manalo po doon, ang technique sa laro na yon, papakinggan mo yung sinasabi pero not necessarily titingin ka doon sa ginagawa ng kalaro mo kasi baka mali yung hawakan niya. Ang goal nga po, mahawakan mo yung tamang parte ng muka. So ganyan na ganyan po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito. Nagaling po sa sulat ni San Mateo Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 12. Ang sabi po niya, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. So napakabigat po. Pag-usapan natin, ako po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. So, ang hamon po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay, kung meron akong maiisip na isang salita, ay ang salitang integrity or integridad. Ang ibig po sabihin nito, kapag aligned yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Kapag yung mga itinuturo natin ay nakikita sa mga buhay natin. Ngayon pong panahon na to, na kung mapapansin po ninyo, napakagulo, lalo-lalo dito sa bansa natin. At tayo pong mga Katolikong Kristiyano, kilalang kilala tayo, naniniwala ako, na kilalang kilala tayo ng mga tao, alam na alam ng mga tao kung anong mga ayaw natin. Ayaw natin sa diborsyo, ayaw natin sa same-sex marriage, ayaw natin sa RH law, alam na alam po nila. Pero alam nyo po, ang nare-realize ko, hindi nila alam kung anong dahilan. Hindi nila alam kung para saan talaga tayo. Alam nila kung anong ayaw natin, pero hindi nila alam kung para saan talaga tayo. At para tayo sa pagmamahal bilang mga anak ng Diyos. Yan po ang hamon ng ebanghelyo sa araw na ito. Ang hirap po nun, no, kapag kayong ginagawa mo at sinasabi ay hindi magkatugma. At kung tayo ang sasabihan ng Panginoon, isipin po natin, meron tayong kausap, tapos lalabas si Jesus, tapos ang sasabihin ni Jesus, ay, makinig ka sa sinasabi niyan, kasi yan ang tagapagturo, pero wag mong gagayahin kung ano yung ginagawa, dahil magkaiba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Di ba po, napakasakit kung ilalagay ko yung sitwasyon ko sa ganon, na ako ang sinasabihan ng ating Panginoong Jesus. So, paano po natin gagawin? Ngayon pong Kwaresma, napakaganda na tayo nasa panahon na ito dahil ito ay isang magandang timing para kung para saan tayo sa pagmamahal, kung para saan ang mga tinuturo natin at sinasabi ay makita sa kung paano tayo mamuhay, makita sa ating mga ginagawa. Sa panghuli po ng ebanghelyo, ang sinabi po ng Panginoon, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So ayun din po, nagbigay din po ating Panginoon ng guideline kung paano natin gagawin. I would say it's nothing but love. Sa panahon po na ito na ang gulo-gulo, sa palagay ko po hindi ito tungkol sa paramihan ng alam, hindi ito sa paramihan ng tama, bagkus lalo higit sa panahon na ito. Ngayon, kung magkakaroon ng contest, kung ipapakita natin na align ang sinasabi natin sa ginagawa natin, ngayon po ay paramihan ng mamahalin, paramihan ng pagsisilbihan, at paramihan, hopefully, ng madadalang tao kay Kristo. Kaya yan po ang hamon sa atin ngayong Kwaresma. Mas magmahal, mas maglingkod, at mas marami pang tao ang dalin sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po ako si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. At kung kayo po ay na-bless sa video na ito,
i-like po at i-share sa inyong mga social media pages. Maraming pong salamat and God bless all of you.